Isa pang issue ngayon yung kay Las Cañas. Alam mo, sa totoo lang, kanina pa ako napapaisip. Sabi ko, i-discuss ko pa ba itong walang kwentang si Las Cañas? Wala kasing kwenta tong animal na to eh. Nagmukha na kanta. Hindi, ito dito mo talaga makikita na meron talagang pamerienda sa media. Kate Hoffman, maraming salamat. Kasi itong si Las Cañas, dati na itong pumiyok-piyok. Alam mo yun, yung isipin mo literal, kunwari sa karaoke, pumiyok-piyok na to, kumakanta na My Way. Kumakanta, ganyan na kumanta. Di ba? Oh. Kung ikaw yung may-ari ng KTV, pakakantahin mo pa ba yan? Dahil dyan, nabibuisit yung mga ibang customer. Kasi piyok ng piyok. Di ba? Pumiyok na yan dati. Walang kwenta yung mga testimony niya. Naging tae. Ngayon, eto na naman. Dinagdagan. Sabi ko nga, wala bang tumanggap ng ibang offer? Si Las Cañas lang ba talagang tumatanggap ng offer? Josefino Finagozo, salamat po. Oy, Las Cañas, bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba na magkaroon ng karir. Walang niya, inangkin mo na lahat eh. Tapos pati yung, yung may kwento ka dati, tapos dinagdagan mo ngayon. Ano katangahan yun? Sana man lang naghanap kayo ng ibang witness. Tapos iba yung kinuwento niya para medyo credible. Ito, dati nyo ng witness, dati nyo na sinasabi to, tapos lumabas na naman ngayon, iba na kwento. Sino naman iniwala dyan? Ang gago nyo naman. Diba? Sino ba naman tanga-tangang maniniwala pa na iniba niya yung kwento niya kasi kasali na ngayon si Duterte sa labanan, si Vice President Inday Sara. Diba? Isipin nyo, tanga na lang talaga siguro ang hindi makaka-realize na itong taon to marites. Parang yung mga followers ni Bagong Lipunan, tanga na lang talaga eh. Hindi nila pa rin alam na yung sinusundan nila, although ilan lang man sila doon pag nag-live siya. Umaabot pa ba ng 100 yung pag nagla-live? Ito, panoorin natin. Pinabulaanan ni Vice President Gen V, Sara Duterte po. ang paratang ni Arturo Las Cañas na siya raw ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Pinanatan din ng bise ang ICC. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa akusasyong ibinato sa kanya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad at dating Police Davao na si Arturo Las Cañas. Meron bang nakikinig dito from the Office of Vice President? Nakikinig ba kayo? Nananawagan ako sa Office of the Vice President. Makinig kayo ha. Huwag masyadong maganda yung video. Alam nyo kung bakit? Pwede kayo ma-AI. Ito, lang to, technical ha. Dapat pag nag-video kayo, huwag masyadong maganda kasi madadali kayo ng AI. Baka mamaya, kaya ng ng AI na kunwari nagsasalita si VP Sara Duterte, tapos may sasabihin siya pero iba. Maaari kayong madali ng AI niyan pag masyadong maganda yung quality ng video nyo. So medyo bawas-bawasan nyo. Hindi, totoo, seryoso ito. Kahit sa ibang bansa, ginagawa na yun na hindi masyadong yung informal lang dapat ng pagbibideo kasi kaya ng ng AI pag masyadong maganda. Oo. May gumagawa niyan. Pagka nadali, alam mo naman sa Pilipinas, ang daming gumagawa ng fake news eh. Tulad nito. Si Thinking Pinoy ito eh. Joke lang. Ang paratang sa bise, siya raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang noong alkalde pa siya ng Davao City. Iniugnay rin si Inday Sara sa Davao Death Squad at sa mga patayan sa lungsod. Pero giit ng bise, bakit ngayon lang siya idinamay ni Las Cañas? Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Wala naman daw problema kay VP Sara na imbestigahan siya. Iyan, Nabi, salamat po. Pero hindi raw siya papayag na ang International Criminal Court Mari o TV ICC official, ang salamat gumawa po. nito. Hamon pa ng pangalawang Pangulo. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya,
mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Joylen Legaspi, salamat po. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongbong at Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang ng mga kaso si Las Cañas sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente. Tama nga naman eh, di ba? Tama naman eh. Kung hindi siya maghain ng kaso, Lourdes Milabiray, salamat po. Isa lang ibig sabihin yun. Gusto lang niya ng media mileage or gusto lang niya siraan at may nag-utos sa kanya. Kasi ako, meron akong teorya tungkol dyan. Teorya lang naman po. Sa tingin ko, etong paglabas ni Las Cañas ay hindi naman target si Sara Duterte. Feeling ko ang target nito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit o kanyo? Kasi alam nyo naman na si Pangulong Duterte, mahal na mahal niya tong anak niya si Sara Duterte. Pag si Sara Duterte ang talagang nagigipit, nagagalit ito si Pangulong Duterte. So, alam niyo yun, feeling ko, ganti ito. Alam nilang malapit sa puso ni Pangulong Duterte yung anak niya. Hindi niya matiis. Kaya, since hindi nila kayang direct attack si PRRD, di ba? Yung fentanyl nila, tumalbog sa kanila eh. Pinagtawanan lang sila eh. Natawa pa nga ako dun sa interview ni Dr. Herboso ba yun, yung sa DOH, yung secretary. Tinanong siya. Actually, feeling ko taga-SM na yung nagtanong dun eh. Kasi sabi nito, may nagtanong, ano bang effect ng fentanyl? Alam mo mga dilawan yung nagtanong na media. Ganyan. Ano bang nakaka-hallucinate ba ito? So, sinagot naman ni DOH Secretary, ganyan niya. Pag nasobra, masama ba ito pag nasobra? Ganyan, di ba? Tapos, tinanong niya, may prescription po ba itong fentanyl? Sinagot naman, eto, feeling ko taga-SM na yun. SM na yun, kakaiba din kayo talaga. Hanga talaga ako sa inyo. May prescription po ba yung fentanyl? Binang niya, oo naman. Ito very special may parang merong level na doktor lang pwedeng mag-prescribe ng fentanyl. Sir, ano po ang epekto ng cocaine? Nagulat ako sa tanong eh. Tapos, may prescription po ba ang cocaine? Sabi ko nga, it's either vlogger yon o taga-SMNI. Kasi shoot sa banga eh. Si secretary, sagot lang siya ng sagot. Gets nyo? Sumagot lang siya talaga. Sobrang sumagot lang siya na sinabi niya, wala yan. Kasi it's a legal substance. Sino nakapanood nun? Napanood ko yung tawa ko ng tawa eh. Sabi ko, buti na lang sinalba ng SMNI. Kasi alam ko na kagad yung alam ko na kagad yung headline ng tao eh. Fentanyl, nakaka-hallucinate. Ganyan, di ba? Sabi ng DOH. Kaya lang, the same interview, sinabi ng DOH na ang cocaine ay hindi prescripted drugs. Yun na illegal. So, hindi na nailabas. Very nice, ha? Talay. Dente, si Duterte. Ayon naman kay Senator Go, gawa-gawa at pawang mga kasinungalingan ng mga bintang ni Las Cañas. Kahit kailan daw, walang iniutos na anumang iligal si dating Pangulong Duterte at hindi naman daw gagawa si Go ng iligal. Wala pa namang bagong tugon si Duterte. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara. Magkano, te? Magkano? Magkano bigayan ni Tambaloslo sa inyo? Grabe, no? Alam mo yung obvious na obvious ba? Obvious na obvious eh. Ginagamit itong mga makakaliwa nitong tambaluslos na ito para talaga ipitin eh. Itong si VP Sara Duterte, inisin si Pangulong Duterte.
Kaya nga alam mo ako dapat imbestigahan natin kung si Tambaloslos ba ang nagpalabas kay Las Cañas. O Senator Rami, galaw-galaw. Baka dumaldal ka na naman, mauna na naman yung bibig mo. Wag naman puro bibig, galaw-galaw din. Kasi, eto what's the sense of going to the house? Okay lang sana yan kung, alam mo yun, kung may nangyayari. Wala naman din Ba't hindi na lang kayo magdemanda? Mag-file na lang kayo ng case. Anyway, if that is true, I think makukonvict naman Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Baka sabihin ng iba, immunity. Hindi ho. Ang pagpatay, hindi ho yan immune, Hindi pwedeng sabihin na ang Vice President pwedeng pumatay tas immune siya. Hindi ganun. So kung talagang pagpatay, alam mo yun, kasi yun yung sinasabing involved siya, parang siya yung ng death squad ang DDS. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi ho yan cover ng immunity ni Vice President Sara Duterte. Ba't di nyo gawin? Bakit gusto nyo pang dalhin sa kamera instead sa korte? Yun lang kasimple yun Las Cañas, panis ka sa totoo lang. Panis ka na. Kasi para kang para kang naghain ng pagkain. Di ba? Hinain mo yung pagkain. Naluto na, adobo. Halimbawa, adobo. Tapos medyo panis na yung adobo. Kasi ang tagal Walang nangyayari. Yung kadadaldal mo nun, walang nangyayari. So panis na yung ulam, panis na yung adobo. Tapos bigla nagdagdag ka pa ng ingredients na, dagdagan ko ng bawang. Last minute mo dinagdag. Wala na. Ang panis na. Panis ka So kahit dagdagan mo pa, hindi nasasarap yan kahit masarap ang bawang. Di ba? Sabi nito, nag-divert ang cocaine issue, nilabas ni Romualdez si Las Cañas. Galing Tama. Obvious na obvious Hindi, antayin ninyo. Marami pang lalabas. Marami pa. Hinala ako, may lalabas sila kay Attorney Vic kasi ang ganda talaga ng interview kay Attorney Vic. Doon na, how do I put this? Kasi maraming nagsasalita dyan. Okay? Maraming nagsasalita against the family or especially with First Lady and BBM. Marifel Del Mundo, marami po salamat sa mga nagpapakape. Thank you very much. Sa totoo lang, maraming umaatake. Kaya lang yung iba, more on pure accusation. I'm not saying it's not true, I'm not saying, na it's not true. Kaya lang, yung accusation na yon, medyo kulang ng ebidensya yung iba. O kung hindi naman kulang, walang ebidensya yung iba. Kaya tuloy hindi siya yung substance niya hindi masyadong malalim. Yung sinasabi ni Attorney Vic, may substance po Malalim yung kanyang pagsasalita at the same time coming from a person inside Malacanang before. Not only inside Malacanang, but inside the house of PBM. Bakit? Kung mapapansin nyo, matagal siyang kasama. Siya ang talagang kasama lang. The rest, puro mga bagong salta lang yan sa totoo lang. Puro mga bagong salta. Alam niyo, ewan ko kung nakakwento ba doon sa interview. There was even a time, nakwento niya, na merong 4 na pinapasok na alam niyang kurap. Ayaw niyang ipasok. So sabi niya magre-resign na lang siya instead na ipasok to. So during the time na sabi ni Attorney Vic, ito hindi niya nakinuwento to dyan sa live. Magre-resign na siya. Kinausap niya si Bongbong, may 2 sekretary. Hulaan nyo na lang kung sino yon. Google nyo. Ayoko nang banggitin dito. Yung 2 sekretary na yon, yun ang napapabalitang papalit sa kanya bilang executive secretary. Yung 2 na yun. Tawan-tawa daw siya kasi nung nagpapaalam siya,
Itong isang sekretaryong epal-epal, yung puro salita na wala namang gawa. Sabi ba naman sa kanya, uy, wag ka mag-resign. Ano mo yan? Okay mo yan. Sa'yo yan. Okay yan. Tapos nung nag-resign siya, isa sa mga nagpipilit maging executive secretary. Ganon kaahas itong mga nasa gobyerno. Yung pagkakaharap ka ang bait-bait, pagkakaharap ka kaibigan. Pero nung natanggal nga siya, ayun, nagsunggaban na. Yan yung isa sa mga napag-usapan namin kay Atty. Vic. Sabi niya nga ano ba to? Nahulaan mo ba itong mga mangyayari na ito? Sabi niya, oo. Kasi yung naandun pa nga lang ako sa loob, para na silang mga vultures, yung nagsusunggaban. Ika nga. Nasa loob pa siya nun. Siya na nga lang yung pumipigil. Kasi alam niya naman, kasi tama nga naman din siya. Alam mo, si Atty. Vic, marami not only me. Okay? Marami akong naririnig at nagsasabi, si Atty. Vic is like the sap o the bongo of Pangulong Duterte. Which is, kasi oo naman. Tandaan ninyo, hindi pa panalo itong mama. Kulelat pa itong mama na ito, si Bongbong Marcos. Hirap na hirap si Atty. Vic ipaglaban yung laban nila sa COMELEC doon sa pagkapanalo niya ng Vice President. Hirap na hirap sila. Talagang ganun kalalim ang eksena ni Atty. Vic. Kaya nga nung nanalo sila, ramdam na ramdam mo Parang sa kanya, pinaghirapan natin to para maabot natin tong presidency mo. Tapos, may mga bagong salta lang na alam mo namang mga magnanakaw lang, gagamitin ka lang, tas masisira ka. Which is, ang totoo naman, isa sa mga reason kaya sila tumakbo, si Bongbong, is to redeem the name of the Marcoses. That's true. Actually, siguro mga 70% to 80% ng motibo ng mga Marcos kaya tumakbo si Bongbong Marcos na presidente. It's to redeem the name of Marcos Ilang beses yan na nadulas si Amy pala. Sorry, pareho kasi sila ugali. Si Amy. Na talagang ang dahilan kaya tumakbo is because of their name. Para maano lang nila yung kanilang pangalan. Di ba? Kaya nga nung nanalo na, sinusubukan proteksyonan ni Atty. Vic si Bongbong Marcos doon sa mga tarantado na nasa paligid. Alam mo, normal kasi yun Naalala ko talaga nung panahon ni Pangulong Duterte nung nanalo na siya, yung president-elect na siya pero hindi pa siya nanunumpa. Mantakin mo yung pila sa Davao, humihingi ng posisyon. Ay grabe, 24 oras nakapila doon. And we are witness to that. Kami ni Mocha, pumila kami ng mga 5-6 na oras doon. Sandali! Hindi, pumila kami ng 6 na oras doon sa Davao noon. Ang akala nga ni Pangulong Duterte noon, humihingi kami ng pwesto kasi yun yung mga nakapila doon humihingi ng pwesto. Tapos nagtaka nga siya nung wala kaming hininging pwesto at ang binigay namin yung papel. Naka-video yun Yung papel, nakahilingan ng taong bayan. Nagpaano si Mocha noon, nagpa-survey siya. Ano ang inyong hinihiling sa Pangulong Duterte natin ngayong siya na ang presidente? Lahat yun sinulat namin. 20. Lisa Lumbao, Riordan, New York City. Salamat po. Actually, hindi pala 20. I think 10. Kung tama yung aking memory. I think 10. Tapos ipinakita namin yun. That's the first time na talaga nakausap ko rin si Pangulong Duterte ng harap-harapan. Ang tanong niya pa nga sa amin ano daw ba ang maaari niya magawa? Kasi alam niyang ako yung manager ng Mocha Girls, tumulong kami sa kampanya. Sabi ko, wala po. Masaya lang po kami. Gusto lang kitang makita. Kasi normal talaga, kahit nga nung kay Pangulong Duterte, pumipila na yung mga animal doon. Yung mga gusto magkaposisyon, pumipila na. Kaya Atty. Vic, ganun din na nangyari, pumipila, ang dami niya daw dininay. At karamihan sa kanyang dininay, at kaya siya natanggal, ay dun sa isang bata, matinding bata.
sinagot niyo ba to sa interview? Ayoko kasing pangunahan siya. Baka mamaya magalit yun. Diego Latigo, pinanood mo ba interview? O Ana Roth, pinanood niyo ba? Sinabi niya ba doon yung nakalimutan ko na kasi dala ng katandaan ko. Sinabi niya ba doon yung dahilan kung bakit somehow nagkaroon ng lamat yung kanilang relationship ni First Lady? Oh, sinabi niyo lang eh. Hindi, yung 4 lang na corrupt. Iba. Hindi yan. Kung sinabi niya ba yung pinapa-appoint ni Lisa Marcos na hindi niya tinanggap? Hindi niya sinabi. O sige, hindi ko na sasabihin. So may gusto daw i-appoint na alam niyang corrupt. Actually, may kaso ng corruption. Yun ang sinasabi niya. Sabi ni hindi sinabi ito ni Attorney Vic. Kaya doon nagkaroon ng lamat ang kanilang Sabi ko, sabi ko pa nga sa kanya, ako? Oo, pero ang tingin ko talaga kaya nagkaroon ng lamat kasi bulong ng bulong yung thinking Pinoy na yun kay Ingat ka, walang sinabi, walang nabanggit na pangalan si Atty. Hindi, kasi sa totoo lang, ngayon yung sinasabi ko na parang yun ang dahilan kung bakit, alam mo yun, bakit tumina tong aircon ko? Yan. Yun yung isang dahilan kung bakit po nagkaroon ng lamat ang relationship nila. Yun. Dahil doon sa tao na yun na gustong i-appoint. Tapos, eto na naman, di ba? Eto na naman po. At may planong kasuhan. Kaya nga sabi niya, ina-expect niya. After this interview, sigurado ako, maglalabasan yung kaso ko para lang masabi nilang, mapabulaanan nila yung sinasabi kong wala akong kaso. Sa madugong drug war.